Thank you, Mr. Chair. Konti lang po ito, no? Tungkol dito sa drug war. So, bilang isa sa Colonel, bilang po isa sa pinakamataas na isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, at dahil kayo rin po ay na-involved, no, dito sa drug war ni dating Presidente Duterte. So, masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro, ma'am, ganun. Well, Obvious sa gera naman, ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali, so ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabaho, hindi yung sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talagang nagpapatunay na yung mga, kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. No? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi, no, si Arturo Las Cañas, that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito na sabihin, pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita natin sa mga naiimbestigahan natin isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga nagkaroon talaga ng maraming patayan. So sinasabi mo rito, Colonel, sa area of jurisdiction mo, walang namatay o walang nabiktima? Ito, yung line, sinasabi ninyo na walang nabiktima doon sa inyong, sa inyong area of jurisdiction. Yes, Your Honor, sa Albuera, walang namatay sa illegal drugs operation. Ang namatay doon, Your Honors, yung mga security ni Kerwin sa illegal possession of firearms kasi fully armed sila. Wala ding nahuli na kuha na drugs. They are all fully armed, long firearms na mga security ni Kerwin for my 1 week in Albuera. Pero sa drug operation, Your Honors, even in Bacolod, ni isa, Your Honors, na may patay sa possession of firearms or sa
sa drugs na operation. So, sa area of jurisdiction nyo, that time, walang namatay Yes, Your na Honor. mga biktima. Yes, Your Honor. Yung, okay, sigurado po kayo doon. Yes, Your Honor. Okay? Sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in some derogatory list. So, mabigat yung sinabi nyo sa institusyon. PNP is the biggest crime group in this country. Paano nyo yung mapapatunayan? Mapatunayan ko, Your Honor, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, pulis lang. Samantala, Your Honor, kilala ko ang mga pulis. Ang daming pulis din na faction na magsasabi sa akin na, Job, mag-resign ka, huwag kang magsyado, magkumpiyansa kasi kalaban mo, pulis lang. Kitang-kita, Your Honors, na si Kerwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kerwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nuba Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa Usamis, hindi ibinigay sa akin. Sana, masulbad na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga, tinignan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talagang. Kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga, and it can make as a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months, ako, Your Honor, Sotilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, Leyte ako, Your Honor, nag-chief of police ako for 6 months. For 3 months to 4 months, nag-declare ang San Miguel, Leyte ng illegal free. Kung saan ako, Your Honor, illegal free. Bakit hindi magawa ng police hanggang ngayon mayroon ang drugs? So, ang ibig sabihin, to cut you short kasi maiksi na yung panahon, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi nyo na kayo yung nag-aaway doon sa drug trade, ang mga PNP. Tama ba? It may be, Your Honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay protector nyo or ibig sabihin kasama dito sa mga syndicate ng mga PNP officials na kasama po dito sa drug war. It may be, Your Honors. Okay. So siguro, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The next to interpolate is Congressman Richard Gomez. You're recognized. Our Vice Chair of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovis Penido. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Penido. Good afternoon, sir. Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa niyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin,
Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me, Okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors, So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? yes, Your Honors. Okay. Sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for us for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, Your Honor. Now, I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang police, pag ikaw mapahilan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation Yes. recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National, then the CPNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka CPNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6, doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon ko, because in Matthew chapter 6 verse 33, it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will. Mag-missionary lang. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is
bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano Very kasi, obvious. paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang magsulba sa lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors and Lady. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what Colonel Espinido said, we're hoping that we can strengthen our police operations, that the national government will strengthen the police force in our province in Leyte through the help of the Philippine National Police and through the help of our Speaker. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, Colonel Espinido. Thank Thank you, you, sir. Congressman Gomez. The next to interpolate is Congressman Serge Dagook. Congressman Dagook, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Mayong hapon, Colonel Joey. May nga po, sir. I would like to ask you about paragraph 4 in relation to paragraph 12 sa affidavit mo. Sabi mo kasi, sa paragraph 4, tinawagan ka ni Chief PNP dati, Ronald De La Rosa. Doon sa paragraph 12, you personally reported to him. You personally reported to him. So, yung bang boses na narinig mo, yung boses na narinig mo nung tumawag, yung sabi mong si General De La Rosa, dating Chief PNP, pareho ba na boses nung nagkaharap na kayo? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, kayo ay hindi lang naniwala na si former Chief PNP yung tumawag sa iyo, kundi na-confirm mo na siya talaga nung nagkaharap na kayo dahil pare-pareho yung boses ng tumawag at yung boses ng taong kausap mo nung nagkita kayo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At saka hindi lang ganun, Your Honors, ang pag-intindi ng familiarization ng boses niya, may order na kaagad. Order. Okay. Yes. Sinabi mo kanina na nung tinanong ka sa isa sa mga kasamahan namin dito sa committee, kung ano yung masasabi mo sa drug on war ng dating administrasyon. Isa sa nabanggit mong terminology is practical. Practical. Sabi mo successful dahil practical. Can you describe or define what is practical to you in as far as drug war is concerned? Yung practical naman, pag intindi ko, Your Honors, yung kausapin kaagad direct yung mga involved, tinanong kung sino ang source ng drugs nila, pinuntahan na, hindi na pinahintay na mag-file ng complaint kasi ang kagawian ng police, Your Honors, makahingi lang ng information right after kung mahuli na yung isang suspect. Pero sa time na yon, pag ikaw lang isali ka lang doon sa list, pwede na kapuntahan at saka tanungin kung saan yung drugs mo. That's how, yun ang sa palagay pag-isip ko na very practical approach, Your Honors. Mr. Chair, yung bang sa palagay mo practical sa tingin mo ay in accordance with law?
I cannot really specifically, Your Honors, kung in accordance with law, as long as the PNP, number one, Your Honors, hindi hinuli, no? Pangalawa, yun siguro lang ang approach na papuntahin ka sa police station kasi na-list ka, yun siguro ang parang hindi na maganda, Your Honors, no? Binapapunta mo na walang invitation, kung ano pa man. Pero kung as tao lang tayo, Your Honors, na parang bigyan ng second chance yung mga involved, sa ganun lang ng mga paraan, Your Honors. Mr. Chair, gusto ko lang linawin at masigurado na uulitin ko yung tanong ko, Colonel. You appreciate, no? Parang inaano mo yung, pinupuri mo yung drug war kasi successful siya, sabi mo, at practical. Gusto ko lang ulitin yung tanong ko. Yung practical ba na sinabi mo is always in accordance with law? Yung mga ginagawa doon sa practical na sinabi mo, Mr. Chair. Hindi siguro lahat, Your Honors, no? Pero mayroon lang na mga example, Your Honor, sa akin. Kinausap ko si Mayor na para matapos na ito, isurrender nyo na lang yung drugs. Ikaw, Mayor Aldong, isurrender mo na lang yung baril. Ikaw, Ardot, isurrender mo lang yung mga tao mo na involved. So that's how I pag-intindi ko sa practical, Your Honors. So, ulitin ko, kung tama yung pagkakaintindi ko, hindi lahat ng practical sa tingin mo ay in accordance with law. Mayroong iba na practical sa operasyon pero hindi sumusunod sa batas. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Mr. Chair? Yes, Your Honors. I admire you, Colonel, for being candid. I really admire you for being candid, no? Hindi selective yung inaamin mo. Now, dito sa reward system, ang dami nang nagtatanong ano yung 50 to 100 per day na quota, may 20,000, may galing sa STL. Ito bang pinag-uusapan dito sa affidavit mo na reward system? Is this official? Mayroon bang official na issuance ang PNP sa reward system, Mr. Chair? Sa reward system, Your Honors, hindi yun ma-indicate doon kasi parang kuan lang yun, parang ibigay lang yun kung may ganon ang mga pangyari, Your Honors. Pero yung quota, lahat naman instructed ang mga chief of police na lahat ng nasa list na ibinigay pababa parang taas na knock and play ninyo para mapagbigyan din ng pagkataon yung mga nasa list na mag-surrender. Ibig sabihin, Mr. Chair, wala talagang official issuance yung PNP regarding sa pinag-uusapang reward system. Parang tradisyon lang or verbal order lang. Parang ganon po ba yun, Mr. Chair? Verbal lang, Your Honor. But in my station, Mayor Paruhinog declaring talaga na pag makahuli kayo, Chief, dito ang kaugalian namin, magbigay kami ang LGU ng 100,000 per operasyon ng buy-bust kung malaki ang mabuy-bust ninyo. As Colonel, no, junior officer ka, alam mo ba na dito sa Kongreso, taon-taon, may budget po na intelligence fund sa PNP? Alam mo ba yon? Alam ko, Your Honors. So, as Chief of Police na na-assign sa different areas, nakagamit ka ba ng intelligence fund doon sa mga operations ninyo? Bakit, in my case, no, I have a personal experience na yung Chief of Police ay humihingi ng gasolina dahil kinulang sila ng budget. Nagsosolicit ng computer set dahil wala silang ano. So, going back to my question, naranasan mo ba na may na-release sa'yo na or may naibigay na intelligence fund doon sa mga operasyon? Kasi inuutosan ka na manghuli. Your Honors, wala. So, Mr. Chair, it is very clear na kailangan siguro nating busisiin
yung intelligence fund doon sa budget ng mga different government agencies, particularly PNP, saan ginamit yon? Bakit nanggagaling na sa STL, kung kani-kanino, yung mga ginagawang, o yung mga binibigay na reward? Because with this kind of practice, ay hindi talaga natin masiwata kasi may nagbibigay. Baka yung nagbibigay ay involved din. So, finally, Mr. Chair, although marami akong sanang katanungan, but I would like to yield to the other members. Medyo nakakabahala po yung paragraph 34, no? Na sinabi dito ni Colonel Espinido na from my experience, I can see that the PNP is the biggest crime group in the country. Mr. Chair, if you will allow, can I ask kung sino yung alam ko kasi we have invited here some PNP officials. Kung sino yung pinakamataas na PNP officials na nandito, pwede, can I ask a comment from that PNP officials? No, this representation would like to ask, no, that top-ranking PNP officials who are here present in this committee hearing, ano po yung masasabi niya doon sa paragraph 34 nung sinabi ni Colonel Espinido, an active member of the PNP, na ang pinaka biggest crime group in this country is yung PNP. If the chair would allow na tanungin natin yung pinakamataas na high-ranking of PNP na nandito. May I know who is the highest ranking PNP officer present in the committee hearing today? Who is the highest ranking, Comsec, who is the highest ranking PNP officer present in this committee hearing? Sir, we have General Karamat. May we ask General Karamat to reply to the question of Congressman Dagook? General Karamat, you're recognized. Kindly reply to the query of Congressman Dagook. Thank you, Mr. Chairman, sir. Come again with the question, Mr. Chairman, sir. Congressman Dagook, can you please repeat the question? Mr. Chair, under paragraph 34 of the affidavit of Colonel Espinido, sinabi niya na base sa kanyang experience, ang pinaka-biggest crime syndicate sa bansang ito ay ang PNP organization mismo. Ang tinatanong ng representasyong ito, ano po ang masasabi ni General Karamat doon sa nasabi na statement sa affidavit ni Colonel Espinido, no, an active PNP personnel at present? Mr. Chair. Mr. Chair. Before we ask General Karamat to reply, Congressman Akop. May I know if General Karamat has taken his oath? Comsec, has General Karamat taken his oath? General Karamat, you have taken your oath, correct? Yes. Yes. Please reply.